Welcome again mga tol sa ating channel, Vince Motovlog here. So ngayon nandito pa rin tayo sa Roy Suzuki 3S Shop dito sa Cabanatuan City. So sa tabi lang to halos ng Robinsons Cabanatuan ano. So nasa harapan naman natin ngayon mga tol itong Suzuki V-Strom 160. Ang pinakabagong adventure na lineup ng Suzuki ngayong taong 2026. So ngayon mga tol, alamin natin yung bawat detalye niya. So samahan niya ako, ikutan natin. Tara! Pagdating niya mga tol sa looks nito, ayan kung makikita nyo talagang adventure yung styling niya. No? So meron siyang beak. So yan makikita natin yan sa mga adventure bike. And sa front end niya mga tol talagang yung concept niya is yung sa flagship ng V-Strom. Ano? So para siyang big bike mga tol yung styling niya pero 160cc lang ang makina. So ang maganda rito mga tol sa adventure bike na to, bukod sa affordable yung price niya, talagang napakatipid lang kumonsumo ng gas. Kaya napakaganda nitong pang long ride. Lalo na kung mahilig ka sa mga ride na no, yung malalayong biyahe. And bukod doon, pwede mo rin itong gawing pang daily. Dahil yun nga, matipid kumonsumo ng gas. So mula naman dito mga tol sa front end nitong Suzuki V-Strom 160. So meron siyang maliit na wind visor dito tapos meron siyang butas dito ano. And pagdating naman sa mismong headlight, ayan napakaangas ano. So yung concept niya syempre dun sa V-Strom na flagship ano, yung big bike. So meron siyang dalawang headlight design. So yung naka-split siya pero imbis na palapad. So meron sa ibabaw, meron sa ilalim. So isang maliit, isang malaki. And ang maganda rito mga tol, so LED na yung ginamit. So very stylish talaga no. And yung pinaka signal lights naman niya, so dito naman nakapwesto sa gilid. Ayan, LED na rin ang ginamit diyan. So ganoon din syempre sa kabila. And yung pinaka cover ng headlight natin. So napaka-masculine ng dating niya. No? So color nga mga tol ng available dito is etong yellow. So yung pinaka-pick niya mga tol, yan very stylish. Tapos meron siyang decals dito na V-Strom 160. Ayan, napakaangas mula rito, papunta rito yung beak niya, no? So, usong-uso talaga yan sa mga adventure bike. And pagdating naman sa pinaka front fender, so magaspang yung texture. Tapos meron siyang decals dito ng ABS. So, ayan, equipped na nga rin ito ng dual channel ABS, ano? So, nagustuhan ko rin dito mga tol itong front suspension natin. So, mataba siya. Talagang suitable pang off-road. So, kayang-kayang i-manage kahit yung malalaking lubak, ano? So, hindi basta-basta masisira to. So, malaki yung inner tube niya. Tapos meron pa siyang cover dito. So, pinagkaiba nga lang ito mga tol sa DR160. So, meron kasi siyang rubber boots. Ayan. So, itong Pistrom, nakalabas lang siya na wala siyang cover. So, ayan, naka-telescopic fork tayo dito sa front suspension. And then, pagdating naman sa gulong, sa brakes muna natin mga tol, naka-disc brake dito with 2-piston caliper. And equipped nga ito ng ABS o anti-lock brake system. Sa wheels naman natin, naka-mags siya, no? And very stylish. So, naka-10 spoke yung mags niya. And naka-off-road tires din tayo dito, mga tol. So, meron itong sukat na 100/80 rim 17. And naka-CST tire brand din tayo dito, mga tol. Pagdating naman dito sa taillight natin, so ganito yung design niya. So, maliit lang siya, pero ang maganda rito, LED yung ginamit. Kaya maliwanag din, ano. Turn signals, naka-LED. And meron siyang reflector dito for added visibility. Tapos meron din siyang ilaw sa plaka. And then sa rear fender natin mga tol, so maiksi lang siya. Pero meron siyang tire hugger dito. No? Masasangga pa rin yung putik na tatalsik. Pagdating naman sa rear suspension mga tol, naka-monoshock tayo dyan. And meron din siyang tire hugger dito sa front facing niya ng gulong dito sa likod. And then meron din dito. So matibay itong tire hugger niya sa likod. Ano? So nakakapit dito and nakakapit din dun sa kabila kaya hindi siya basta aalog. Naka-disc brake sa rear brake with single piston caliper and syempre equipped din niya ng ABS. Tapos sukat naman ang gulong natin dito sa likod is 130/70 rim 17. Syempre naka-CST tire din to. And tubeless na nga mga tol yung ginamit na gulong dito both front and rear. Side profile naman mga tol ayan dito sa tank niya. Meron siyang decals dito na Suzuki yung pinaka-brand niya. So, napakaganda ng pagka-yellow niya. No? Tapos, pinart na rin siya ni Suzuki ng navy blue. So, meron siyang decals dito na guhit. Ayan, white and yellow. So, bumagay lang to sa tindigan niya. And dito naman sa part na to, yung fairings niya dito. So, magaspang yung texture. Ano? Ayan, meron siyang guhit. So, very detailed din ang design niya dito. Ano? Ayan. Nakahukay pa siya dyan. Maging dito sa mga tornilyohan niya. Ano? Ayan. Eh, dito naman sa part na to, mga tol, pareho ng texture dito, no? So, para siya tumagos dun sa loob.
Tapos meron siyang decals dito na fuel injection. So magaspang yung texture. Yan. Pagdating naman sa likod, ayan, meron din siyang guhit na parang dito sa unahan. Ayan. Yellow o gray and yellow. Tapos yung background niya, navy blue. Tapos yellow na yung nandito sa taas dito. And foot peg naman natin mga tol para sa rider. So goma yung ginamit dito tapos alloy na may nasa ilalim. And napo-fold din siya no. Para kung sakaling mag-angle kayo sa rough road o bumangking kayo ng konti tapos may bato. So hindi siya mapuputol dahil magpo-fold lang siya. No? So metal yung brake pedal. Dito naman sa passenger foot peg. Ayan, metal o alloy. Tapos yung pinaglalagyan niya, metal. Muffler design natin mga tol, very masculine din ng design niya. No? So ayun, meron pa siyang mga design dito. Tapos matte yung finish ng pinaka-cover. So metal yung ginamit. Ano? Sa tip naman, so parang matigas lang na plastic. Medyo nakapataas siya. And ganyan yung itsura ng pinaka-tip. Pagdating naman dito mga tol sa meter panel, very rugged ng looks niya. So yung pinaka-frame niya, no? Silver. Tapos meron pa siyang mga parang tornilyo dyan. So, parang props lang siya mga tol. Para magmukhang rugged yung datingan. So, digital na yung ginamit dito. Yan, round shape. Tapos meron pa siya dito sa ibabaw. I think, ano to, yung mga light indicator. Tapos meron siyang emblem ng Suzuki dito. At napakaganda rin ang cockpit niya, no? Malalim yung pagka, ano, ng handlebar niya. Tapos, matte yung finish ng paint, pinaka-handlebar. Sa susian naman, dito nakapwesto. So, naka-mechanical key tayo dito. And pagdating naman sa mga button sa handlebar, so dito meron tayong engine kill switch, electric push start. Tapos dito naman sa kabila meron siyang hazard light switch dito. Then high and low beam. Tapos pag sinagad mo ito ng pindot, so meron na rin siyang passing light. And then yung turn signals natin. And then yung busina. Pagdating naman mga tol dito sa tangke niya, so medyo malaki yung tangke nito compare natin sa DR160. May sukat itong 13.2 liters fuel capacity. Ano? So napakalaki ng fuel tank ito. And ganyan yung design niya, no? Bulky. Seat design naman mga tol, so nakahukay din siya sa gitna. Tapos naka-elevate yung sa OBR natin. And then maganda rin yung upuan na ginamit. Ano? So mas malalim to kaysa dun sa DR160. Kaya mas komportable ito. Tapos meron pa siyang parang sandalan dito sa pinaka-lower back ng rider. And syempre mag-enjoy din yung OBR dahil malapad din yung pinaka-upuan niya dito. And maganda yung cushion na ginamit. And sa grab bar naman mga tol, very stylish. So putol siya. No? Compare natin sa DR160. So ayan ang buo. So kung magba-bracket ka kung maglalagay ka ng top box, so need mo magpalit ng bracket. So tatanggalin mo tong grab bar mo. And very premium din mga tol ng paint job na ginawa dito. Pati yung finish na may glittering effect. Pagdating naman mga tol dito sa makina niya, so gumagamit ito ng 162cc air-cooled single overhead cam 2 valves fuel injected engine na may lakas na 14.6 horsepower at 8,000 RPM at 14.7 Newton meters at 6,500 RPM. And meron siyang 5-speed manual gearbox. Tapos pagdating naman sa gas consumption mga tol, so mas matipid to sa DR160. So kaya nitong maabot ng 50 kilometers per liter. So napakaganda nito pang long ride mga tol, itong adventure bike na to. So matipid ka sa gas, talagang malayo ang mararating mo. Tapos partner mo pa ng malaking tangke, talagang sulit. Pagdating sa seat height mga tol, may sukat itong 795mm. And sa ground clearance naman niya ay 160mm. At pagdating naman sa timbang may bigat itong 148kg. So available nga ito mga tol dito sa Suzuki Royce Cabanatuan City. So along the highway lang to, no? Halos katabi lang to ng Robinsons Cabanatuan o any Pacific Mall. So pagdating nga mga tol sa presyo, ang SRP nito ngayon ay 146,000 pesos. Ito yung masasabi kong sulit na adventure bike ng Suzuki. Ano? Bukod sa affordable yung price niya. So talagang sulit to pang long ride. Siyempre pwede rin pang daily use. Dahil matipid kumonsumo ng gas. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.